Ayan, takip silim na guys. Magandang hapon po sa lahat. So 5 o'clock, 5:20 in the afternoon. Kasi naano ako doon sa nanalo ng scatter. Legit pala yun, yung scatter sa GCash. Kaibigan ko naglaro. Nanalo siya ng 20,268 pesos. So nagpatulong siya sa akin na i-transfer sa GCash account niya. Akala ko scam, legit pala, nanalo sila. So ayan, hapon na tayo punta dito sa kulungan ng mga manok ko para magpatoka this afternoon. Alam nyo guys, yung napanalunan nilang 20,000, ang capital nila, yung puhunan nila is 100 pesos lang guys. Nanalo sila ng 20,268. Ang swerte talaga. Ayan o, tingnan nyo yung mga manok ko. Wala na. Nano sila. Pabayaan ko na sila kasi doon tayo sa nanalo. Nagbigay naman sa akin guys. Hindi naman kalakihan. Pero okay na yun. Goods na yun. At least worth it yung pagtulong ko sa kanila. Kasi hindi nila alam i-link sa GCash account nila yung napanalunan nila. Ano? Mga gutom na kayo, no? Kumusta yung azola kanina na nilagay ko? Tingnan nyo guys yung azola. Naglinagay ko kanina. Ubos na ubos. Simot na simot yung azola. Ayan, mga gutom na gutom. Kawawa naman yung mga manok ko guys. Ayan, nagkukupa pa. So this time papakain ko sa kanila itong crumbles lang muna guys. Yan. Yan. Gutom na gutom, kawawa naman. Kasi hapon na guys, hindi ko sila na anuhan dito. Hindi ko sila na asikaso. Nalibang ako doon sa nanalo ng scatter. Akala ko hindi totoo yung scatter. Totoo pala guys. Legit. Yan, lagyan natin dito. At least nabalatuhan ako kanina nila. Nilatuhan ako kanina. Nanalo ng scatter. Pero sabi, pag manalo ka ng ganyan, huwag kang mamihasa. Dapat i-cash out muna. Yan, kain kayo muna dyan. Wala munang azola ngayon ha. Kasi na-busy. Nanalo kasi sila kanina mga 3 o'clock. Tapos pinakash out pa nila. Tapos tingnan natin yung mga itlog nila. So dito guys, may fake na itlog isa. Tapos yung legit na itlog guys is 4. Ayan, kukunin natin yan. Tapos dito may isa. Isa yung fake, isa yung legit. May ganon. Ayan. Kumain kayo muna dyan. Dito naman wala. May fake na itlog lang dyan. Kukunin natin yan. Mag-harvest tayo ngayon kasi tinutuka ng mga roosters yung mga itlog dito pag hindi natin kinukuha. Dito naman ayan, mga fake na itlog nandito. Dito naman at least mayroon dito legit na itlog. Legit yan. Dito dalawa yung legit. Ito nilagay ko dito pero hindi pinangitlogan. So ito na lang muna gagamitin natin para sisidlan sa pag-harvest natin. Isa, pansin ko lang guys, habang patagal na patagal, pang 3 weeks na ngayon bago sila mangitlog. Yung first week, second week, parang hindi pa proportion yung mga itlog nila. Tapos maliliit guys. Ngayon guys,
quality na siya. Pare-pareho na yung haba at saka yung laki. Ayun, oh. Dito kunin natin. Kasi pag hindi natin yan kinuha, binabasag ng mga roosters. Yan. 3 for today's video. September 22. Dito sila nag-aagawan na mangitlog. For sure 4 yung nangitlog dito. Itong white guys, napansin ko nung unang pangitlog nito is maliliit. Itong white guys, yung itlog ng mga itim dyan na inahin ng mga hen. Ayan, sa kanila to. Ito, oh, itong white. Itong brown, yung mga brown na mga, yan, oh. Itong brown. May light brown, may dark brown. Yan dito, dark brown guys. Ayan, oh. Yan. So for today's video, yung harvest natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nagtataka ako guys, 10 sila na mga babae, 8 lang yung itlog nila. Tapos itong isa, parang kahapon pa to, ng hapon ng itlog. Yan. Tingnan natin dito guys. So meaning hindi pa ata ito meron, hindi pa sila lahat nangingitlog kasi 10 sila. Ewan ko, parang hindi pa regular yung ano nila, paglilay ng eggs. Hindi pa sila regular nga na nangingitlog. Minsan nasa buhangin, may mga itlog dito sa buhangin. Pero pansin ko lang nung nilagyan ko ng fake na egg yung mga pugad nila, doon sila nangingitlog. Nung una kasi kinukuha ko yung mga itlog. Pag kinukuha ko yung mga itlog doon sa mga pugad nila, hindi na sila bumabalik doon sa pugad para mangitlog. Doon na sila nangingitlog sa mga buhangin. So ayan. Yan guys, 8 itlog for today's video. Yan, kain kayo dyan. Bukas na kayo mag-azola. Naubos kasi sila yung mga azola nila guys, diba? Legit din yung azola na kinakain nila. Yung azola guys, dami yan ng itlog. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan, pinagpapalit-palitan nila yung isang babae. Yan, oh. Yan. Yan. Pag kumukupa yung isa, ayan, kukupahan hanggat, oh, yan. Yun sinasabi ko sa inyo, na pag maraming roosters, yung babae stress, ayan, oh, papalit-palitan nila. Kawawa naman. Paki-comment nga guys kung tama ba yan na isang kupa or more than one na kupa. Pwede ba yan? Tama ba yan? Or maganda ba yan? Kasi balak ko itong mga roosters na to bawasan, tapos bumili ako ng mga ready to lay na mga babae. So kung mayroon kayo dyan mga sobra na mga Rhode Island chicken, Rhode Island na babae, tapos kulang kayo ng lalaki, pwede kayo makipag-swap sa akin. Swap tayo guys. Location ko is Tacloban, San Jose. Ayan, oh. Mas marami kasi yung hindi, pareho lang yung dami nila, yung bilang nila. Nung nabili ko to 38 na mga sisiw. Hindi ko kasi ma-identify, hindi ko malaman-laman kung babae o lalaki kasi mga sisiw pa nga. Nung magsilakihan na sila guys, ayun, doon ko nakita na break even, pare-pareho yung dami nila. Mas lamang pa nga yung mga roosters ata ng 2
Kaya balak ko to bawasan. Babawasan ko to. O kung sino man dyan yung may mga mga babae, kulang kayo sa lalaki na roosters, mag-swap tayo guys. Yan. Ang lalakas nila kumain. Yung azola nila dyan, oh, tingnan nyo naman, simot na simot dyan. Nakita nyo kanina. Iniwanan ko lang dyan. So ayan. So much for that guys. Kasi itong 8, makaka-kumplito na ako ng 1.5 tray ng itlog. Guys, ito for sure fertile eggs to. Mas mahal daw yung fertile egg. Sa mga mayroon incubator dyan. Ayan. Ito na naman. Yung brown naman na ano. Yung brown naman na babae. Pinagpapalit-palitan nila. Ayan oh. Yung brown naman. Kanina yung black. Ayan oh. Ganitong oras kasi sila pag sa tuwing nagpapakain ako sa kanila, nagpapatuka. Ayan. Pagkatapos nila tumuka. Parang nag-ano sila ng opportunity na nila na makapag kumupa doon sa mga babae. Ayan o. Pero batay daw sa nabasa ko doon sa page ng mga nag-aalaga ng mga manok, 10:2 daw. 10 inahin o 10 hen, 2 roosters. So ito sa akin 10 roosters, 10 din na ano babae. Yan, balak ko yan anuhan, bawasan. Kung sino man dyan yung magbe-breed, gusto nyo bumili ng mga roosters dyan, tapos meron kayo mga babae, yan, pinagbibili ko po yan ng mga ano, mga roosters. Hindi naman yan kasi dadami. Then yan, so much for that for today's video guys. Ilalak ko na yung ano, kulungan nila. Bye bye. Ito guys yung iniipon ko. Ito. Yan. Yan. Fertile egg ito guys. Mga 3 araw pa lang to. Pero po pwede din to lutuin. Yung pagkakaiba kasi ng ano, ng white, yung broiler ba, yung itlog ng mga broiler, ano yun, may ano, dala yun sa ano, patuka, medisina. Itong ano, yung Rhode Island ko is ano yan, organic. Nakikita nyo naman, more on organic yung patuka ko sa kanila. May azola, may mga dahon-dahon. Tapos ikukumpara yung ano, yung nutrients value ng itong itlog na to at saka yung white, mas masustansya to guys, more on nutrients to guys. I-search nyo na lang yung organic eggs kumpara doon sa ano, sa mga broiler. Yan, tamang-tama lang yung ano, laki ng itlog na to guys. Kasi sabi nila, akala nila kagang na nila sa mga brown eggs. Ito guys, tamang-tama lang, pero nutritious yan. Kasi yung patukan natin sa ating mga manok is organic. Yan. More on organic tayo. Pagkatapos dito, ayan oh, meron tayo dito naka-incubate 50 na piraso na itlog guys.